Sa silangan ng Asya, sa gitna ng karagatang Pasipiko, matatagpuan ang isang bansang binubuo ng libo-libong isla. Isang lupain na paulit-ulit na hinubog ng lindol, bagyo, digmaan, at pagbabago ng panahon. Ito ang kwento ng Japan, isang bansa na ilang beses nang bumagsak, ngunit sa bawat pagbagsak ay mas lalong tumitibay. Bago pa naisulat ang kasaysayan, bago pa dumating ang mga emperador at samurai, ang mga unang tao sa Japan ay namumuhay bilang mga ngaso at mangingisda. Gumagawa sila ng mga palayok na may kakaibang disenyo, mga guhit na tila bakas ng tali. Ito ang tinatawag na Jomon period, isa sa pinakamatandang kulturang palayok sa buong mundo. Sa panahong ito, simple ang buhay ngunit malapit ang tao sa kalikasan. Ang dagat ang kanilang kabuhayan, ang kagubatan ang kanilang tahanan. Paglipas ng maraming siglo, unti-unting nagbago ang pamumuhay ng mga tao. Natutunan nilang magtanim ng palay, mag-alaga ng hayop, at gumamit ng bakal. Dumating ang Yayoi period, panahon ng agrikultura at mas organisadong lipunan. Dito nagsimulang mabuo ang mga pamayanan at ang ideya ng pamumuno. Hindi na lamang ito kwento ng individual na tribo, kundi ng mga grupong may iisang kultura at layunin. Habang lumalago ang populasyon, lumalakas din ang pangangailangan sa pamahalaan. Unti-unting nabuo ang ideya ng emperador, isang pinunong hindi lamang politikal, kundi espiritual. Ayon sa paniniwalang Shinto, ang emperador ay ina po ng mga Diyos. Dahil dito, ang pamumuno ay hindi lamang nakabatay sa lakas, kundi sa banal na karapatan. Ang Japan ay naging isang kaharian na pinagsasama ang relihiyon, tradisyon, at pamamahala. Sa panahon ng Heian, namukadkad ang kultura ng Japan. Ang mga tula, sining, at panitikan ay umusbong. Ang mga maharlika ay namuhay sa karangyaan, nagsusulat ng tula at naglalarawan ng damdamin sa pamamagitan ng sining. Ngunit habang tahimik ang buhay sa palasyo, ang mga lalawigan ay nababalot ng kaguluhan. Ang mga lokal na pinuno ay nagtatag ng sariling hukbo upang ipagtanggol ang kanilang lupa. Dito isinilang ang mga samurai. Ang samurai ay hindi lamang mandirigma. Sila ay may sinusunod na mahigpit na kodigo ng dangal na tinatawag na bushido, katapatan, tapang, at karangalan. Sa paglipas ng panahon, ang tunay na kapangyarihan ay napunta sa mga kamay ng mga mandirigmang ito. Lumitaw ang shogun, ang pinakamataas na pinunong militar ng Japan. Bagamat may emperador pa rin, ang shogun ang may kontrol sa bansa. Sa loob ng maraming siglo, ang Japan ay pinamunuan ng mga shogunate. Ang pinakamahaba at pinakamatatag ay ang Tokugawa shogunate. Sa panahong ito, isinara ng Japan ang sarili sa mundo. Bawal pumasok ang mga dayuhan at bawal din umalis ang mga Hapones. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang impluwensya ng kanluran. Sa loob ng halos 250 taon, nanatiling tahimik ang bansa, disiplinado ang lipunan, malinaw ang papel ng bawat isa, at mahigpit ang batas. Ngunit ang mundo sa labas ay patuloy na nagbabago. Dumating ang mga barkong pandigma mula sa kanluran, dala ang makabagong armas at teknolohiya. Napilitan ng Japan na magbukas ng mga daungan. Ang matagal na pagkakahiwalay ay natapos. Nayanig ang lumang sistema at bumagsak ang kapangyarihan ng shogun. Dito nagsimula ang Meiji Restoration, isang panahon ng matinding pagbabago. Sa ilalim ng Meiji Restoration, mabilis na nag-modernize ang Japan. Ang lumang tradisyon ay hinaluan ng bagong kaalaman mula sa kanluran. Itinatag ang modernong edukasyon, pinalakas ang hukbo, at itinayo ang mga pabrika at rails ng tren. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Japan ay nagbago mula sa isang piyudal na lipunan tungo sa isang makabagong bansa. Ang bilis ng pagbabagong ito ay ikinamangha ng buong mundo. Ngunit kasabay ng pag-unlad ay ang pag-usbong ng ambisyon.
Ninais ng Japan na maging kapantay ng mga makapangyarihang bansa. Lumawak ang impluwensya nito sa Asya. Pumasok ito sa mga digmaan upang ipakita ang lakas at ipagtanggol ang interes ng bansa. Ang landas na ito ay humantong sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon ng digmaan, ang Japan ay nakipaglaban laban sa mga Allied powers. Matinding pinsala ang inabot ng bansa. Noong 1945, 2 atomic bomb ang ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Sa isang iglap, naglaho ang libu-libong buhay. Ang mga lungsod ay naging abo. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng sugat na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ng mundo. Sa huli, sumuko ang Japan. Matapos ang digmaan, wasak ang bansa, ekonomiya, infrastruktura at moral ng mamamayan. Ngunit dito muling ipinakita ng Japan ang kakaibang kakayahan nitong bumangon. Sa halip na magtanim ng galit, pinili nitong magtayo muli. Sa tulong ng reforma, edukasyon at disiplina, unti-unting bumalik ang sigla ng ekonomiya. Ang Japan ay naging simbolo ng muling pagbangon mula sa trahedya. Sa mga sumunod na dekada, ang Japan ay naging isa sa mga nangungunang bansa sa teknolohiya at industriya. Nanguna ito sa paggawa ng sasakyan, electronics at makabagong imbensyon. Sa kabila ng modernisasyon, nanatili ang pagpapahalaga sa tradisyon, ang respeto sa nakatatanda, disiplina sa trabaho at pagmamahal sa bayan. Ang kasaysayan ng Japan ay hindi lamang kwento ng digmaan at kapangyarihan. Ito ay kwento ng katatagan. Isang bansa na hinubog ng kalikasan at panahon ng pagkatalo at tagumpay. Isang bansang patuloy na lumalakad sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Dala ang aral ng kasaysayan at ang pag-asang hindi kailanman mawawala. Ito ang Japan. Tahimik ngunit matatag, moderno ngunit may malalim na ugat sa tradisyon. Isang bansa na nagpapatunay na kahit ilang beses kang bumagsak, palaging may pagkakataong tumayo muli. Thank you for watching. Please like and subscribe.